blessed day to each and every one of us. As we prepare our hearts to sing songs of praise and worship to our God, let us read Psalm 148 verses 1 to 5. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise Him in the heights above. Praise Him, all His angels. Praise Him, all His heavenly hosts. Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining stars. Praise Him, you the highest heavens and you waters above the sky. Let them praise the name of the Lord, for He commanded and they were created. Let us worship and praise our God, for He is worthy of all that we have. All glory and honor to Him. Let's sing and shout for joy. Praise the Lord. Lahat papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugal ang lahat papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ka, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Let's shout! Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit, umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, napupugal ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. This time, church, we will claim or speak the name of Yahweh over our life situation. Okay po ba yan? All you need to say, Yahweh, Yahweh. Alright? Let's do it. Papala'y bumubuhos na si Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan si Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y
Lord, tonight we are humbling ourselves, lifting up to you our tithes and offerings. We give this to you, Lord, as a response to your goodness to us, and we pray that you will continue to supply all our needs. Please guide us, Lord, and give us the knowledge and wisdom to spend our finances wisely. Lord, we thank you for the physical and mental strength that you have given us so that we can all perform our best in our jobs, businesses, and ministries. Thank you, Lord, because you provide for us in so many ways. Lord, maybe some of us are struggling in different situations. Please help us and provide us the wisdom to keep our eyes on you and not to our problems. Please help us, Lord, to make it through when we come into difficult situations. Lord, may your comfort and peace to be upon us tonight as we listen to your words. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening, our dearly beloved TLA Grace Online Congregation. Tonight, we gather online in the presence of our Lord Almighty to explore into the reflective message that is rooted in Psalm 24 verse 1. So, allow me to share you this comparative base of verses or version of this text. No? In NIV, it states that the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. In New Century Version, it states, the earth belongs to the Lord and everything in it, the world and all its people. Sa The Message version, it states that God claims earth and everything in it. God claims world and all who live on it. These words resonate with a powerful truth that calls us to recognize the sovereignty of God over all creation. Now, let's start on our journey through this exposition to understand o para po maintindihan natin yung implikasyon ng mga binanggit na this statement that the earth is His. Yan po ang ating title ngayong gabi. The earth is His. So, ano po yung konteksto ng awit o Psalm 24? Actually, ito po ay attributed to David, and it is often associated po sa pagpasok po ng Ark of the Covenant into Jerusalem. Ito po ay isang liturgical psalm. Posible na ginamit po siya sa isa pong ng pagsamba sa panahon po ng isa pong tinatawag nating festival or procession. So, yung pong awit ay nagsimula sa isang deklarasyon na ang Diyos po ang nagmamay-ari or God's ownership. And it ends with an invitation for the King of Glory. Iniimbita po yung ating hari ng kaluwalhatian na pumasok po sa gates of the city. Tingnan po natin ano po yung tinutunghay na talaga nitong talatang ito. Naroon po yung tinatawag nating ownership and creatorship. Yung pong opening statement, nagbibigay po siya ng katiyakan ng tinatawag nating God's sovereignty over the earth. Referencing po yung Hebrew term na Yahweh, means Lord. Nagbibigay po ng diin ng isa pong personal at relational connection with His people. So, yung God's ownership na tinatabi natin is very comprehensive. Ito po ay, it compasses all aspects, lahat po ng aspeto ng nasa mundong ito. Kasama po yung naninirahan, and it implies that every living being belongs to God. Ikaw at ako ay sa Diyos.
Meron din po siyang theological implications, no? This verse affirms God's ownership of all things. Lahat ng bagay na nakikita mo sa mundong ito, ang may-ari ay ang Diyos. Let us cite Genesis 1 verse 1 stating that He brought the world into existence and sustains it through His divine power. This verse emphasizes divine providence, stating that everything, o lipitin natin, lahat po ng bagay na narito sa mundong ito is under God's care, nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Diyos at ang kanyang mga gabay. And nothing exists, ulitin po, nothing exists independently of His will and purpose. Naroon din po dito sa talatang ito yung tinatawag nating stewardship and responsiveness. Habang ang Diyos po ang may-ari, no? O yung pag-aari ng Diyos, o yung habang yung pag-aari ng Diyos ng lahat ng bagay is absolute, no? The psalm doesn't end with a passive acknowledgement. Yung pong mga susunod na verses, so such Psalm 24 verse 3 to 6, speak of the requirements for approaching God's presence. Yung kailangan po ng malinis na kamay, may dalisay na puso, at may katwiran, no? Ito po ay nagbibigay po ng implikasyon na isa pong panawagan sa isang responsibilidad and a righteous response to God's ownership. Di ba ba? Kaya po kailangan ng paglahat ng bagay, kailangan malinis, kailangan matuwid. Bakit po? Kasi nga po, ang lahat ng bagay ay ang may-ari ang Diyos. No? The acknowledgement of God's ownership also carries ethical implications. Tinatawag po ang tayong lahat ng mga mananampalataya na mamuhay in a manner that reflects God's character and honors His Lordship. Meron din po itong tinatawag nating eschatological perspective. Ano po yung eschatological? Ibig sabihin ito, futuristic perspective, no? So yung Psalms eschatological perspective o yung future perspective envisions o nakikita po dito na yung hari ng kaluwalhatian ay yung pong ultimate entry into the eternal city, ito po ay nagiging anino ng pagdating ng panahon, the fulfillment in the reign of the Messiah. So, sa lahat po ng ating sinasabi ngayon, meron po tayong 3 puntos na dapat natin maintindihan patungkol po sa ating title that the earth is His. Unang-una po, yung pong proklamasyon ng pagmay-ari o the proclamation of ownership. Yung unang salita sa Psalm 24, it asserts a crystal clear declaration that the Lord owns the entire planet. No? This ownership, ito pong pagmamay-ari ng ating Diyos, entails more than a property, no? More than just a property. It denotes divine authority, no? And control over every corner of the globe, no? Siya po ang may kapamahalaan at kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundong ito. And we are reminded, no, na as stewards, tayo po ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos sa mundong ito. Tayo po ay nabubuhay. Ito pong lahat ng tinatamasa natin dito sa mundong ito ay hiniram lang po natin. Yan po ay pinagamit lang sa atin. Mismo yung hininga natin, yan po ay pinaggagamit lang ng Diyos. Lahat ng tinatamasa mo ngayong
sa buhay mo ngayon, lahat ng ini-enjoy natin, ang may-ari niyan ay ang Diyos. Bagamat ito ay binili mo, pinagtrabahuhan mo, lahat ng yan, maging kasi po, yung iyong kaalaman, katalinuhan, kakayanan, sa Diyos po galing. So, walang bagay na hindi po galing sa Diyos. No? So, we are reminded as a stewards of the earth that we are living on a borrowed land. That our lives, ang ating pong buhay ay intimately woven. No? Tayo po ay nakahabi dito sa tela ng Diyos na of God's significant design or magnificent design. Yung napaka kamangha-manghang disenyo ng Diyos. Yung buhay mo ay yung layo po ay parang isang hibla sa isang tela na basta naka-woven sa English, na hindi ko po matagalog, pero nakahabi tayo sa isang tela ng Diyos, no? There's a clear-cut proclamation in the opening of Psalm 24, the earth is the Lord's, no? Yan po ay malinaw na malinaw. It declares the divine authority over creation, setting the tone of the entire psalm. So, ito rin po ay higit pa po sa isang possession, beyond mere possession. So, God's ownership extends beyond mere possession, indicating an active and authoritative control over all aspects of the world. So, hinahamon po tayo na kilalanin natin yung His dynamic involvement in sustaining and governing all His creation. Kailangan kilalanin natin ito sa ating buhay. Kasi, hindi lang kasi siya yung may-ari. No? He just simply possessing us. No. He just also pinapakita dito na meron siyang kapamahalaan sa ating lahat at meron siyang control dito, no? And it is yung pong divine authority and control na sinasabi ko na to signifies God's active, purposeful exercise of sovereignty over earth. So, it is also prompting reflection on our acknowledgement and submission to divine authority in our lives. So ito po, yung sinasabi nating divine authority and control, pinasabi rito, nakikilalanin natin ang Diyos. No? Pag kinilala mo siya ang may-ari sa'yo, ng lahat ng bagay sa'yo, it also need to acknowledge and that we need to submit to His divine purpose and plan. So, bilang stewardship on a borrowed ground, no? We administer God's resources. So, lahat ng bagay nito, we just simply managing everything. Tagapamahala lang po tayo nito. At tayo po bilang nilikha, no, ng Diyos, na bilang tagapamahala nito, knowing our transient need on earth, kasi hindi po tayo mananatili dito, tayo po ay maglalakbay lang tayo dito. This accountability, no, leads to accountable and modest management. So kailangan lahat pong papaano natin pinamamahalaan ang oras, ang talento, ang ating pong yaman. Kailangan po pamahalaan natin with a modest management. Dapat masinop tayo, dapat tayo po ay maging maayos po tayo sa ating pamamahala ng ating anumang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, because we are intricately woven lives, yung ating pong pamumuhay ay tightly interconnected into God's grand design. Buhay mo na to, yung individual mong buhay, yung iyong anuman ang meron sa'yo, pag in-account ang lahat ng anuman yung pag-aari mo na yan, yan po ay bahagi ng mas malawak na disenyo
ng Diyos, implying a meaningful and intentional existence. Hindi po dahil tayo ay binigyan o pinagkatiwalaan ng Diyos ng anumang bagay na meron tayo. It is just simply, ang ating refleksyon lang, ang ating puntanaw dyan, ay tungkol lahat sa atin. Yan po, anuman meron tayo, yan po ay kabahagi ng mas malawak na mas malaking plano ng Diyos. So, it is intentional, it implies a meaningful and intentional existence and pushing us to recognize our unique role within God's design and God's sovereign plan. May plano ang Diyos kung bakit pinagkatiwala ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong hanap buhay, ang iyong trabaho, ang inyong bahay, anuman meron tayo, meron pong mas mataas na plano ang Diyos diyan kung bakit meron. Okay lang po na tayo po ay nagpaplano. Tayo po ay nag-iisip na mas papalawak natin, ma-improve natin ang buhay, pero tatandaan po natin na dapat po ito ay nakailalim pa sa God's sovereign plan. No? So, now let's go to the second point, which is the magnitude of His creation. Yung kalakihan ng sukat ng mundo, including mountains, oceans, and ecosystems, demonstrates our Creator's wisdom and grandeur. As lauded in Psalm 24 as a magnificent masterpiece displaying the beauty of nature. No? So makita po natin you can expect the limitlessness, yung sukat, yung diversity of the earth, including the towering mountains, immense oceans, and different ecosystems. Yan po ay, it highlights the amazing magnitude of God's creation. Second thing, makikita po natin yung it emphasizes the splendor and wisdom. So pag tinanaw po natin, lahat ng nakikita natin ditong nilikha ng Diyos, kahit nga yung nilikha rin ng tao, yung mga kamanghamanghang bagay na ini-enjoy natin dito, no? Yan po ay nagbibigay ng highlights sa God's greatness and wisdom. Tingnan mo na lang ikaw, paano mo magagawa ang mga bagay, yung talino na naiisip mo, yung nagagawa ng iyong kamay, yung lawak ng iyong natatanaw sa iyong buhay, yung kakayanan mo. Yan po ay pagpapakita ng galing at kahangahangang Diyos na meron tayo. Yan po ay pagpapakita ng kanyang kalakihan, kadakilaan at karunungan. Isipin nyo, kaya ko tayo naging matalino dahil may matalinong Diyos na gumawa sa atin. Kaya ganito tayo nakagagawa ng magandang bagay dahil may magaling na Diyos na nagbigay sa atin ng kakayanan. So lahat po ng bagay, kung titingnan natin, kung tayo ay namamangha sa iyong ginawa, sa iyong nakikita sa paligid, sa mga taong kinahangaan natin, yan po ay nagsasabi lamang na may Diyos na mas magaling pa dun sa tao na yun dahil yun ang gumawa sa Kanya. So it encourages us as a believers, no, na tanawin the intelligence behind the design. Di ba? Kung inyo lang pong titingnan yung inyong katawan, yung DNA na sinasabi natin, kung papaano nagdugtong-dugtong ang lahat ng parte ng katawan mo, di po ba nagsasabi sa atin na merong magaling na nagdisenyo ng lahat ng bagay na ito. And it bring us to amazement and wonder in nature's intricacy and diversity. Kasi po ang mundo natin ginagagalawan, yan po ay isang masterpiece, no? So Earth as a masterpiece, the Earth's description as a divine masterpiece highlights its
intentionality, skill, and purpose, urging us as a believer to approach it with the reverence and appreciation. So, dahil po, ito po ang isa pong kamanghamanghang masterpiece ang buhay mo, ang lahat ng nakikita natin, na enjoy natin dito sa mundong ito. Ito po ay nagtutulak sa atin na nagbigay tayo ng galang sa gumawa dito. So hindi tayo dapat basta sisirain ang ating buhay, wawasakin ang kanyang ginawa, kasi dapat ina-appreciate natin yung lumikha nitong mga bagay na ito. So third point, there is a spiritual implication. Kapag po in-acknowledge natin that the earth is His, or the earth as the Lord's, holds spiritual implication or significance. Nagre-remind po sa atin na meron pong role ang tayo sa cosmic story, yung pong sa istorya ng kalawakan, no, sa mundong ito. At sa pagganap natin ng ating buhay na to sa kalawakang ito, in aligning our lives with His divine will. Tandaan po natin, ang ating buhay has above the physical dimension. So the lordship of the earth goes beyond materialistic perspectives. So ini-encourage po tayo bilang mananampalataya na tunghayan, na makita ang lahat ng bagay na to, ito po ay mayroon pong spiritual dimension. Para po sa akin to, kung ako po'y tatanungin ninyo, kung ito po ay tatanawin na ng trabaho natin, ano mang ginagawa na. Minsan kasi, tinatawag nating car na, alin po ba, parang lahat ito, ay di, sa laman yan. Kahit po kayo naglalaba, kahit kayo nagluluto, kahit nga yung pagtututbrush natin, yan po ay spiritual. Bakit po? Kasi kaya mo yan inaalagaan ng iyong katawan, dahil hindi lamang po para ikaw ay gumanda, bumango, kundi pagbigay galang ito sa lumikha. Pagrespeto sa Kanya. Kaya kakailanganin po natin na iaalagaan ng ating katawan, kasi po may nagmamay-ari nito, hindi po tayo. Kaya para po sa akin, lahat po ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito ay may kinalaman po sa spiritual. Kasi spiritual po ang Diyos. Ang Diyos natin ay spirito. So, kaya lahat po ng bagay, there's a spiritual dimension and the connection of physical and spiritual parts of existence. No? Kaya tingnan po natin yan, yung bagamat ito ay physical na katawan, bagamat ito man ay sa atin, personal, mayroon siyang spiritual na implikasyon. So, tandaan po natin, ang buhay natin is part of a larger story. Ang buhay mo at buhay ko, no, is a part of a larger narrative. Yung kwento mo ay bahagi po ng kalakihan o kabuuang kwento ng Diyos. Kasi we are woven into God's cosmic plan, connecting us to a broader, eternal story. So dapat ang tanaw po natin ay hindi lamang pangmundong ito. Because our God is an eternal God. So there is what we call eternal story. Ang gusto po ng Diyos, kaya po tayo ay nilikha, ay kabilang po tayo dun sa walang hanggang kwento ng Diyos. So dapat nandun tayo, kaagnay tayo dun sa kwento ng Diyos na to. So, lahat po, no, ng bagay na nangyayari sa atin po, yung pong eternal story nito, ang nag-orchestrate po nito, walang iba kundi ang ating pong manlilikha. Kaya po dapat hindi tayo lumalayo dun sa kwento ng Diyos. So hindi po tayo dapat
kumokontra doon sa kwento ng Diyos, sa istorya ng Diyos. Kailangan tayo ay kung ano yung nakatakda na ating role sa Diyos, sa kabuang kwento, dapat tayo ay sumusunod doon. So, kaya napakalaga po ang ating pong bawat aksyon sa buhay. Para sa pelikula, siya ang direktor. So, dapat po, siya rin ang sumulat. So, di po ba, bago po kayo ay na may anuman ang kwento na nakalapat doon sa sinulat na script, kailangan nakaayon tayo doon. Kung ano yung karakter na binigay sa atin, dapat ginagampanan natin because there is eternal importance of our action. So, every action, decision that we made, and relationship na meron tayo, hold eternal significance. So, kapag wala tayong relasyon doon sa manlilikas, anong saysay ng ating kwento? So, dapat meron tayong kaugnayan doon sa maglilikha na to at meron tayong personal na relasyon doon sa Diyos na to kasi ang ating kwento ay dapat nakaayon sa kwento ng Diyos. So, it is encouraging us to consider the spiritual impact of our daily lives. So, yung araw-araw nating pamumuhay, meron po siyang spiritual impact. We need to acknowledge even seemingly minor actions, kahit yung mga simple. Kaya, sabi nga sa Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So, kahit yung simpleng bagay na pag-inom ng tubig, para rin po yan sa Panginoon. Kasi, it contribute to the eternal story. So, meron po kasi tayong true purpose and fulfillment. Yung pong the biblical teaching emphasizes that true meaning and satisfaction come from living according to God's divine will, suggesting that our lives are ultimately meaningful. Alam niyo po, anumang kwento ng buhay natin, maging pangit man sa mata ng tao, sa paghusga ng tao, sa pananaw ng tao, sa kalakihan ng kwento ng Diyos, nagkakaroon siya ng meaning. It will also become meaningful story kung ito po ay ia-align natin sa gusto ng Diyos. Ang buhay mo, maaaring sabihin mo, wala namang kwenta ang buhay ko, wala namang saysay ang kwento ng buhay ko. Kapag ito ay inalay mo sa Panginoon, it will become a meaningful story because it will utter to eternal story of God. In conclusion, in Psalm 24 verse 1, is a resounding proclamation that echoes through the ages, calling us to acknowledge the Lord's ownership of the earth. As we contemplate this truth, let us respond with gratitude, humility, and renewed commitment to stewardship. May we live our lives in a manner that honors the Creator, recognizing the earth is His. And in turn, we are His people, called to fulfill His divine purpose on this sacred planet. Let us all bow our heads. Father, we thank you for making us understand what does it mean that earth is yours. Thank you, Lord, for this opportunity to listen to your message, Lord. Thank you, Lord, for giving us this understanding that we are part of your greater story. In a wider perspective, an eternal dimension. Thank you, Lord, dahil kung tingin man namin ang aming sarili ay wala pong saysay o nawawalan kami ng parang masyado kaming egocentric.
Akala namin umiikot lang ang bagay sa buhay namin. Meron palang mas malawak na kaugnayan ng aming buhay yun sa kwento mo, Panginoon Jesus. Kaugnay pala kami sa iyo, Panginoon. And hayaan mo, Panginoon, na sa amin pong gagawin sa buhay namin ay maiayon ang aming mga gawa, ang aming gawi, ang aming lahat ng gagawin sa iyong kwento. We thank you, God. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon po, mananalangin po tayo para O Diyos, aming Diyos na buhay, pinapanalangin po namin sa iyo ang bawat pamilya ng nakikinig ngayon, Lord. Iba't iba man ang sitwasyon ng bawat pamilya, iba't ibang kalagayan, iba't ibang pangangailangan, iba't ibang mga hamon sa buhay. Pero tumatawag kami, nananalangin at magmamakaawa sa harapan ng iisang Diyos na may-ari ng lahat. Kaya mo, Panginoon, na kayo po ang siyang kumatagpo sa bawat pangangailangan ng bawat isang pamilya. At ang bawat pamilyang ito ay maging sentro ikaw sa kanila, Panginoon. Kaya mo, Diyos, na ikaw ang maghari, ikaw ang siya magpala sa mga ama ng tahanan, sa mga ina ng tahanan, O Lord, maging sa mga anak. At nawa, O Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho, makasumpong ng hanap buhay. Ang mga taong may pangangailangan sa mga pamilya na mayroon pang pangangailangan sa pinansyal, inyo po pong katagtagpuin, Panginoon. O Diyos, sa may problema sa relational, hayaan mo, Panginoon, na kayo po ang siyang humawak at magpanumbalik sa kanila pong ugnayan, Panginoon. Maging sa may mga karamdaman, nandiyan sa tahanan nila, na nandyan po, na naghihumingi po ng paghipo mo, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, sa oras na ito, nasan man sila naroon, o Diyos,
yung mga nakikinig dito ng gabing ito at nanunood ng aming pong gawain sa online na to, nawa sa oras na to makatagpo sila ng kagalingan, kaginawaan sa kanila pong mga paghihirap sa katawan. Kaya mo, Panginoon, sa oras na to, Lord, dumaloy ang himala sa kanilang buhay. Makita nila, Panginoon, ang kalakihan mo, Panginoon Jesus. Salamat po sa gagawin mo sa bawat pamilya. We thank you, God. In Jesus' name. Gayun din po, Panginoon, pinapanalangin namin sa iyo ang aming pong iglesia. Kaya mo, Panginoon, ang TLA Grace Community, TLA Grace Christian Church, Panginoon, ay patuloy po na makaranas po ng pagkilos mo sa aming pong mga gawain. O Diyos, ang aming pong pastor, si Pastor Jerry, ay patuloy niyo pong gamitin ang kanyang pong katalinuhan, kakayanan, ang kanyang buhay, upang kami po ay ma-assure niya sa magandang at malawak na plano mo sa aming pong iglesia, Panginoon. Diyos, salamat po at kami po ay makakaroon po ng panibagong venue ng aming pong panambahan. Lord, ngayon pa lang ay tinataas namin po sa iyo. Iprepara mo na po, Panginoon, ang lugar na iyon upang mas lalo kami makagamit-gamit at mas malawak pa ang aming pong masaklawan para sa iyong kaharian, O Diyos. Kaya mo, Panginoon, ngayon pa lang ay we offer everything to you, lahat ng pangangailangan, lahat ng transitional challenges, kayo po ang humipo dito, Panginoon. At lahat ng gagamitin mong tao, Lord, ay ihanda mo na. Maging, O Diyos, ang bawat isa sa amin, ang bawat miyembro, kasapi ng TLA Grace Christian Church, ay patuloy po makaranas ng anointing na nanggagaling sa iyo. Let there be revival in our hearts, in our life, in our mind, O Lord Jesus, and even in our all aspects of our lives. There will be breakthroughs after breakthroughs that will come upon. And you will raise up leaders, workers, Lord Jesus, sa amin po, Panginoon. And there will be we'll be reaping great harvest, Lord, sa inyong pong ubasan. We thank you, God. Salamat po. In Jesus' name. Gayun din po, pinapanalangin namin sa iyo ang aming pong bansa. Lord, we are praying for economic development sa aming pong bansa, Pilipinas. Kaya mo, Diyos, Panginoon, na matapos na ang kahirapan sa aming bansa, magkaroon po ng panibagong, iba yung breakthrough po sa aming ekonomiya. Kaya mo, Panginoon, na magkaroon po ng magandang programa, sustainable program ang aming pong bansa, at kami po ay makabounce back sa aming pong pandemya na to. Help us to thrive, Lord Jesus, our nation, Lord. And Lord, we declare you, we enthrone you over the Philippines, Lord Jesus. You are the ruler, the owner of this nation. Kaya, Panginoon, we acknowledge and recognize that we are under your care and guidance, O Diyos. Lord, kaya kayo po anuman ang kalooban mo sa aming bansa, yun po ang mangyari. At nawa, Panginoon, anuman yung kalooban mo, yun po ang matupad, ang magandang plano mo ang siyang mangyari sa aming pong bansang Pilipinas. Let there be peace. And Lord, mo, Panginoon, matapos ang mga kaguluhan, ang mga napipintong gyera, at nawa, O Diyos, magkaroon na po ng kapayapaan sa aming pong bansa. We thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. At ngayon po, ay tanggapin ng bawat isa ang mayamang pag-ibig ng Ama at ang walang maliw na pagsama ng kanyang anak na nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay may kalinga ng Diyos. At ang pakikipisan ng Santong Espiritu ang siyang sumabawat isa ngayon at magpakailanman. Magpalain po tayo ng Diyos. Amen and amen. Magandang gabi po. He is Lord.